Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2471. Nakangiti si Adnoid sa mukha nang makita niya si Rita. Nakatingin siya sa kaakit-akit na figure ni Rita pataas at pababa. Ngumiti siya sa kanya ng isang ngiti, naging mas maganda ka pa sa ilang araw, Manager Rita. Dapat kong sabihin, hininga mo ako. Binaling niya ang kanyang ulo at sinulyapan si Daryl habang binibigyang puna. Gaano ka ba ang pagyuko ng iyong trading center upang payagan ang sinuman na pumasok dito? Nakatingin si Rita kay Daryl, at nakasimangot siya. Nang mapansin niya ang kakaibang kapaligiran, mabilis na ipinaliwanag ni Lillian, Manager, kaibigan ko ito. Kasama niya ako. Medyo hinayla ni Lillian si Daryl at bumulong, bakit hindi ka muna ako na mismo ang bahala? Nagpasya siya na ipainom ka sa kanya. Paano mo haharapin ito? Ngumiti si Daryl. Tinignan ni Daryl ang mga mata ni Adnoid at tinanong, magkano ang utang sa iyo ni Ms. Willis? Tutulungan ko siyang bayaran ito. Si Lillian ay may isang malakas na pakiramdam ng pagpapahalaga sa sarili, at maaaring medyo naging kampante siya minsan. Hindi inilaan ni Daryl na maging nosy, ngunit nakabuo siya ng isang mahusay na impression kay Lillian sa nakaraang ilang araw, at alam niya na siya ay isang mabait na kaluluwa. Nakita siya ni Daryl bilang isang nakababatang kapatid na babae. Sa makatuwid, hindi niya hinayaan na mahulog siya sa mga kamay ni Adnoid. Natigilan si Adnoid, at gumawa siya ng nakakahiya na pahayag. Sinabi mo bang nais mong tulungan siya sa pagbabayad? Kakayanin mo pa ba? Sinusubukan mo bang magbayad gamit ang mabahong coat ng balat ng hayop na mayroon ka? Tumawa si Adnoid sa tawa. Ang mga tao sa paligid niya ay naghiwalay din ng tawa. Paano ito nakakatiwala sa bundok na iyon? Tama iyan. Tingnan mo siya. Natatakot akong hindi siya nakakita ng pera dati. Saan nagmula ang retard na iyon? Sa gitna ng dagandong ng tawa, dahan-daang lumapit si Adnoid kay Daryl na may pagkainggit. Hoy, anak, ang aking pasensya ay tumatakbo ng payat, at ayokong mawala ang aking cool sa harap ni Ms. Willis. Bakit hindi ka naliligaw ngayon? Dahil nasa mabuting kalagayan pa rin ako. Mahinang ngumiti si Daryl nang kunin ang panloob na core mula sa enchanted na pouch ng hayop, at sinabi niya ng walang pasubali, sapat na ba ang panloob na core na ito? Isang mahina na kinang ang nag-iilaw sa silid nang ilabas niya ang panloob na core. Ito ang panloob na core ng isang hayop na Martial Emperor. Napansin ni Daryl na ang kawani na naka-duty ay nagbigay kay Lillian ng maraming pera para sa panloob na core ng Black Sand Python kanina pa. Ang Black Sand Python ay lamang ng isang Martial Saint na hayop. Kaya, tiwala si Derry na ang panloob na core ng Martial Emperor na hayop ay nagkakahalaga ng maraming beses pa. Si Adnoid at ang lahat ng mga tao sa paligid niya ay lubos na natigilan. Sa pagkabigla, blanko silang nakatingin sa panloob na core sa kamay ni Daryl. Iyon ba ang panloob na core ng isang hayop na Martial Emperor? Hindi ako nakakakita ng mga bagay, hindi ba? Maraming mga magsasaka ang nag-organisa ng mga paglalakbay at ginalugad ang wild deserted secret region upang manghuli para sa panloob na mga core sa nagdaang ilang taon. Karamihan sa kanila ay natagpuan ang panloob na mga core ng mga hayop na Martial Marquis at ilang mga Martial Saint, ngunit wala sa antas ng Martial Emperor. Sa sandaling mailabas ni Daryl ang panloob na core, nagulat ang lahat na ang tila walang bait na lalaki sa harap nila ay maaaring gumawa ng panloob na core sa antas ng Martial Emperor. Parehas ding natigilan si Lillian. Walang imik siyang nakatingin kay Daryl, at kinilig siya. Mayroon siyang panloob na core ng antas ng Martial Emperor. Sino nga ba siya? Haha, sa wakas, nag-react si Adnoid at sumulyap sa panloob na core sa kamay ni Daryl. Malamig na sabi niya, Kid, alam mo ba kung magkano ang utang sa akin ni Lillian? Sa palagay mo maaari mong masakop ang 5 milyon na may panloob na core? Alam mo ba kung magkano ang 5 mil? Yun sinabi ni Adnoid sa katabing tauhan. Sabihin mo sa kanya, gaano kahalaga ang panloob na core na iyon? Mahinang sinabi ng tauhan, iyon ang panloob na core ng isang Martial Emperor na higanteng dilaw na enchanted bear. Ayon sa presyo ng aming trading center, nagkakahalaga iyon ng 3 milyon.
3 milyon kumunot ang noo ni Daryl habang naglabas ng isa pa at nagtanong, sapat na ba ito? Ang panloob na core ay may kantab, at nagningning tulad ng isa bago ito. Ito rin ay panloob na core ng isang hayop na Martial Emperor. Ano bigla, tumahimik ang sentro ng pangangalakal, at lahat ay nasilaw. Isa pa, Kabanata 2472. Napatulala si Lillian. Nakatitig siya kay Daryl nang walang laman na dama niyang mahina ang tuhod at nawalan ng salita. Naisip ni Lillian na sinimulan niyang makilala si Daryl pagkatapos niyang gumugol ng isang araw kasama niya, ngunit sa pagkakataong iyon, napagtanto niya na ang lalaking nasa harap niya ay hindi mahulaan tulad ng malawak na karagatan. Iyon ay isang panloob na core ng isang hayop na Martial Emperor. Maaaring isipin ng mga tao na maswerte si Daryl na makuha ang isa sa kanila, ngunit nang ilabas niya ang pangalawa, napang-akit niya ang mga tao sa paligid niya. Si Rita, na hindi kalayuan, ay naningkit ang mata kay Daryl. May kakaibang ningning siya sa kanyang mga mata habang nakalagay ang kanyang tingin sa malalim kay Daryl. Paano maaaring pagmamayari ng lalaking barber na iyon ang panloob na core ng isang hayop na Martial Emperor? Tingnan ang lagayan sa paligid ng kanyang baywang, ito ay lilito na isang kaakit-akit na pouch ng hayop. Ang Blackwater Town ay may isang hindi inaasahang misteryosong panauhin. Si Rita ay isang negosyanteng babae na may solidong kaisipan sa negosyo. Nakita niya kaagad ang mga oportunidad sa negosyo at pagpapahalagang dala ni Daryl sapagkat ang panloob na mga core ng mga hayop na Martial Emperor ay mahirap makuha sa merkado. Hindi pinansin ni Daryl ang mga hanggaring titig sa paligid niya. Tumingin siya kay Adnoid na may kakaibang ngiti. Sapat na yata ito sa ngayon, at maaari mong panatilihin ang mga extra para sa interes. Siyempre, sa isang kondisyon, hindi mo naguguluhin muli si Miss Willis sa hinaharap. Hindi tulad ng iba, hindi nakita ni Daryl ang mga panloob na core na tulad ng isang bagay na mahalaga. Gumugol siya ng 3 taon sa lambak ng kamatayan kung saan pinatay niya ang maraming mga hayop, higit sa kalahati sa kanila ay Martial Emperors. Ang dalawang panloob na mga core ay isang drop lamang sa timba. Ikaw na mula ang mukha ni Adnoid nang marinig niya si Daryl. Nakasuot siya ng nakakakilabot na hitsura. Sa sumunod na segundo, nagbago ang tingin ni Adnoid, at sinabi niya, "Kid, sinusubukan mo bang magpakita sa harap ko? Sa palagay mo mahusay ka sa ilang mga panloob na core. Bakit hindi mo alamin ang mga kahihinatnan ng pagiging isang bayani at pag-save ng isang ginang sa harap ko sa Blackwater Town?" Bilang isang may pribilehiyong batang Master Collins, sanay si Adnoid na hawakan ng may dignidad. Hindi ito nakaupo ng maayos sa kanya na napahiya siya sa harap ng isang taong ganid. O Daryl ay hindi flinch, sa halip, pinahid niya ang kanyang ulo nang walang pakialam. Ano ang mga kahihinatnan kamatayan? Mabilis na kumislap ang mga mata ni Adnoid. Tinuro niya si Daryl at umungol, "Patayin mo siya." Ipinatawag ng dalawang bodyguard ang kanilang panloob na lakas at tumakbo patungo sa Daryl kaagad na nagawa ang utos. Nagulo si Lillian nang makita ang mapanganib na eksena at mabilis na hinima si Daryl. Takbo, takbo, takbo. Ang Adnoid ay napakasama. Hindi makapaniwala si Lillian na iutos ng Adnoid ang pagkamatay ni Darren matapos magboluntaryo si Darren upang bayaran ang kanyang utang. Si Daryl naman ay nagpapanatili ng isang walang kinikilingan na ekspresyon. Tinapik niya ang kamay ni Lillian at sinenyasan siya na huwag mag-alala. "Tumigil ka." Nang makarating na ang dalawang tanod sa harap ni Daryl, isang mahinang boses na pagsaway ang gumambala sa kanil. Naglakad si Rita sa buong silid na naka-high heels. Huminto agad ang dalawang tanod sa kanilang mga track. Sumimangot si Adnoid at kakaibang ngumiti. "Ano ang ibig mong sabihin, Manager Rita? Tiisin mo ba ang burol na iyon? Huwag kang magalit, young Master Collins." Ngumiti si Rita at sinabi sa isang kaakit-akit na tono, "Ito ay isang sentro ng pangangalakal, at lahat ay naririto para sa negosyo. Ang kapayapaan ang pinakamahalagang bagay. Bigyan ba tayo ng young Master Collins ng mukha at hayaan ang bagay na mag-slide?" Tiningnan ni Rita si Daryl at nagpatuloy, "Bukod dito, tinulungan din niya si Miss Willis na bayaran ka. Dapat kang magpatawad, tama?" Ang boses ni Rita ay malumanay at kaakit-akit, ngunit ang kanyang tono ay hindi mapag-aalinlanganan. "Phew!" Huminga ng malalim si Adnoid at malamig na tumingin kay Daryl, at sinabing mabuti. "Palayain kita ngayon dahil kay Manager Rita.
Mas mabuti nang hindi tayo magkita muli sa hinaharap. Pagkatapos nito, kinuha ni Adnoid ang dalawang panloob na mga core at umalis kasama ang kanyang mga bodyguard. Ang karamihan ng mga nakatingin ay mabilis na nagkalat pagkatapos na malutas ang pagtatalo. Kasabay nito ay gamaan ang loob ni Lilian. Kabanata 2473. Hindi nag-abala si Daryl sa banta ni Adnoid. Mahinang ngumiti siya kay Rita at sinabing, "Maraming salamat. Malugod ka," nakangiting sagot ni Rita. Pagkatapos nito, tiningnan ni Rita si Daryl na may masidhing interes. "Gentleman, hindi ko nakuha ang iyong pangalan." "Darren, magandang pangalan, parang isang taong may malayang espiritu." Ngumiti sa kanya si Rita. Pagkatapos, nagpadala siya ng isang paanyaya kay Daryl. "Maaari akong magkaroon ng isang panukala sa negosyo para sa iyo, Darren. Iniisip ko kung bibigyan mo ako ng pagkakataong ipaliwanag ito." Gumawa si Rita ng isang maliwanag na kilos ng kamay upang anyayahan si Daryl sa loob para sa isang detalyadong pag-uusap. Ngumiti si Daryl. Alam niya na nais na pag-usapan ni Rita ang tungkol sa panloob ng mga core ng Martial Emperor. Handa na magsalita si Daryl nang hinawakan ni Lilian ang braso. "Ano?" nagtanong si Daryl, tumagilid ang kanyang ulo. Kinagat ni Lilian ang mga labi at bumulong, "Huwag na. Dapat kang mag-ingat sa babaeng iyon. Huwag maging dupe." Bilang pinuno ng Bloodthorn Mercenary Team, si Lilian ay madalas na naglalakbay sa paligid ng Blackwater Town, kaya pamilyar siya kay Rita, ang manager ng trading center. Si Rita ay hindi lamang magaling sa negosyo, ngunit napakahusay din niya na akitin ng mga kalalakihan. Ayaw ni Lilian na mahulog si Daryl sa kanyang bitag na tigilan si Daryl. "Bakit usapan lang sa negosyo? Hindi ito maaaring maging masama. Pakinggan mo lang ako," at tanggihan siya. Medyo balisa si Lilian. Natawa si Daryl nang makita ang nag-aalala na ekspresyon ni Lilian at sumandal upang ibulong sa tainga. "Nag-aalala ka ba na hindi ko mapigilan ang maganda at sexing alindog ng manager na iyon? Nagseselos ka ba?" Seloso na patulala si Lilian matapos marinig ang pahayag. Mabilis siyang sumagot na namumula ang mukha habang tinatapakan ang mga paa. "Bakit ako magseselos?" tumawa si Daryl, ngunit wala na siyang sinabi. Sinabi niya kay Lilian na hintayin siya doon, at pagkatapos ay pumasok na siya kasama si Rita. Ang pribadong silid ay mainam na dinisenyo. Sa panloob, ito ay maginhawa at nakaistilong. Ibinuhos ni Rita ang isang basong pulang alak para kay Daryl at ngumiti habang sinasabi, "Ano ang sorpresa na ang casual na pagbihis na ito na si Darren ay isang dalubhasang dalubhasa." Kinuha ni Daryl ang baso ng alak, ngunit hindi siya uminom ng alak. Sa halip, ngumiti siya at sinabi, "Mayroon ka bang sasabihin, Rita? Bakit hindi na lang umabot sa puntong ito?" Hindi inaasahan ni Rita na maging prangka si Daryl. Ang kanyang napakarilag na mukha ay bahagyang natigilan, at ngumiti siya ng maayos. "Ginoo, Darren, ayaw mo ba ng mood dito? Nais mo bang sabihin sa akin ang higit pa kaysa sa negosyo?" Malambing at kaakit-akit ang kanyang boses. Sa parehong oras, sumandal si Rita sa braso ni Daryl. Kahit na si Daryl ay mukhang walang kaguluhan, siya ay, sa katunayan, medyo nabalisa. Ang babaeng ito ay kamangha-mangha. Magaling talaga siya sa mga kalalakihan. Sa palagay ko ang karamihan sa mga kalalakihan ay hindi maaaring humawak laban sa kanya. Habang nakikita niya ang kislap ng mga mata ni Daryl, itinaas ni Rita ang kanyang ulo na may kaakit-akit na ngiti sa kanyang maselang mukha habang mahina ang sinabi niya. "Darren, matagal ka na bang hindi malapit sa babae? Paano mo nalaman?" Hindi na malayang nagsalita si Daryl. Ginugol niya ang huling 3 taon sa lambak ng kamatayan, matagal na siyang hindi nakakaantig sa isang babae. Gayunpaman, pinagsisisihan ni Daryl ang kanyang mabilis na labi. Tumawa ng malakas si Rita matapos marinig ito. Hawak niya ang tingin ni Daryl at marahang sinabi, "Sa mga panahong ito, bihirang makita ang isang tulad mo na mapapanatili ang ganoong kahinahunan sa harap ng isang magandang ginang." Kabanata 2474. Pinigilan ni Daryl ang pagnanasa na maging mapusok at malinaw na sinabi, "Ano sa lupa ang sinusubukan mong sabihin?" Susuko sana si Daryl 10 taon na ang nakakalipas kung nakakita siya ng tulad ng isang mature at kaakit-akit na kaibig-ibig na ginang. Gayunpaman, alam ni Daryl na ang babaeng nasa harap niya ay mayabang. Nandoon siya sa ibang kadahilanan. Ako. Sinaman siya ng tingin ni Rita.
Kailangan mo bang sirain ang mood o sige, sasabihin ko lang pagkatapos. Gusto kong malaman kung nakuha mo ang dalawang panloob na core ng Martial Emperor na iyon. Dahan-dahan na sinabi ni Rita habang nakaupo siya sa sofa sa tabi ni Daryl at tinatawid ang kanyang mga binti. Oo naman. Inintriga si Rita, ngunit hindi ka lahat ng makapangyarihan. Tumawa si Daryl. Iyon ang aking maliit na sikreto. Paano naging prangka si Daryl tungkol sa kanyang pagtatago ng kanyang tunay na lakas? Bueno, hindi ako hihingi ng anupaman na hindi ko dapat hinihiling, wika ni Rita habang sinisipsip ang kanyang alak at ngumiti. Gusto ko sanang magtrabaho. Ibenta ang mga panloob na core na mayroon ka sa hinaharap. Makatiyak ka na bibigyan kita ng mas mataas na presyo sa merkado. Ang magandang mukha ni Rita ay naging solemn na, ngunit sa isang kondisyon, hindi mo maaaring sabihin sa ibang tao o ibenta ang panloob na mga core sa iba pa. Iyon ay isang eksklusibong deal sa pagitan namin. Ano sa tingin mo? Ang atensyon ni Rita ay nakatuon kay Daryl na parang nag-aalala. Ginawa iyon ni Rita upang may stock ang panloob na mga core upang may siguro niya ang kontrol sa presyo. Nais din niyang makilala si Daryl ng higit pa. Nag-usisa siya tungkol sa kung paano ang isang tao na mukhang mahina ay makuha ang kanyang mga kamay sa panloob na core ng Martial Emperor. Nakakagulat iyon. Oo naman. Tumango si Daryl at nag-flash ng isang maliit na ngiti. Pag-iisipan ko. Natuwa si Rita nang marinig ang sagot, at sinabi niya na may isang malaking ngisi. Dahil pumayag ka dito, magpahinga lang tayo dito mamayang gabi. Mukha kang nakabalik mula sa wild deserted secret region. Narito tayo, putol ni Daryl bago niya matapos ang kanyang naiisip. Hindi, ang kaibigan ko ay naghihintay pa rin sa labas, maikling sagot ni Daryl. Ang isang ordinaryong lalaki ay hindi tatanggihan ang tulad ng isang sabik, sensual na kagandahan, ngunit alam ni Daryl na si Rita ay hindi isang ordinaryong babae. Mas nag-iingat siya sa kanya lalo na niyang ipinahayag ang kanyang sigasig. Hindi natakot si Daryl sa mga taktika ni Rita dahil sa kanyang lakas, ngunit ayaw niyang sayangin ang oras niya roon. O sige, labis na nabigo si Rita, ngunit kumuha siya ng isang espesyal na VIP card. Ito ay isang Yellow Sky Trading VIP card. Sa pamamagitan nito, maaari kang lumapit sa akin anumang oras, at walang pumipigil sa iyo. Tumango si Daryl, inilagay ang card sa kanyang bulsa, at lumabas ng silid. Naging solemn na ang mesla na mukha ni Rita habang pinapanood si Daryl na lumabas ng silid. Pagkatapos, pinatawag niya ang dalawang cronies at iniutos, bantayan. Ang taong yun oo bigla, may nagsalita sa mahinang boses, Rita, bakit ang seryoso mo? Nanginginig ang maseselang katawan ni Rita, at mabilis siyang tumingin sa paligid bago niya nakita, ang isang lalaking nakaitim na balabal na naglalakad palapit sa kanya. Tumingin siya ng mga 60 taong gulang. Nagmamay-ari siya ng isang napakalaking aura at isang malungkot na mukha. Ang kanyang lakas ay tila hindi kapanipaniwala at hindi maipaliwanag. Kung nariyan si Daryl, magulat siya nang malaman na ang tao ay si Zhang Ju. Itinatag ni Zhang Ju ang Yellow Sky Trading. Pagkaalis niya sa kampo ng siyam na kontinente, nagtago si Zhang Ju sa isang walang lambak na lambak at sinubukan ang bawat panlunas na ninakaw niya mula sa kampo ni Daryl. Bagaman hindi niya nagawang hanapin ang sagot, ang kanyang napakataas na antas ng komprehensibong kasanayan ay pinaganya siya, sa wakas na pinuhin ang Heavenly Cult Elixir pagkalipas lamang ng kalahating taon. Sa susunod na taon o higit pa, nag-set up si Zhang Ju ng Yellow Sky Trading habang inilaan niya ang kanyang oras sa paglilinang. Ang Yellow Sky Trading ay kumalat sa buong Siam na mainland hanggang sa ito ang naging pinakamalakas at mahiwaga na samahan doon. Aking Panginoon, magalang na pagsasalita sa kanya ni Rita. Tumango si Zhang Ju at tinanong ang tungkol sa sitwasyon sa sangay ng Yellow Sky Trading sa Blackwater Town. Pagkatapos, may naalala siya at tinanong, ngayon ko lang kayo pinadala sa inyong mga nasasakupan upang subaybayan ang isang tao. Sino ang taong iyon? Agad na ipinaliwanag ni Rita ang sitwasyon. Kabanata 2475. Nakasimangot si Zhang Ju nang malaman ang sitwasyon. Isang hindi kapansin-pansin na tao na may dalawang panloob na core ng Martial Emperor. Anong itsura niya si Zhang Ju? Sa mataas na alerto, malamig na nagtanong. Mukha siyang malamig ngunit gwapo, at may 3 galos sa mukha niya. Inilarawan ni Rita ang hitsura ni Daryl. Ang mga mata ni Zhang Ju ay kumislap sa tuwa. Natuwa siya at nabigla, si Daryl ba iyon? Hindi siya namatay.
at nakapag-iwan siya ng ligaw na deserted secret region ng mag-isa. Matapos ang pag-ayos sa pagitan ng siyam na kontinente at ng tribo ng Rakshasa, ang mga kontinente ay nagpadala ng mga kalalakihan upang hanapin sina Daryl at Donahue sa wild deserted secret region. 3 taon na ang lumipas, ngunit walang natuklasan. Mayroong mga bulong-bulungan na si Daryl ay patay o na nagsakripisyo siya upang patayin si Donahue. Sa madaling sabi, walang nag-isip na si Daryl ay maaaring bumalik na buhay. Kung sabagay, mapanganib ang wild deserted secret region. Parehong Yang Jian at ang Rakshasa King ay nahulog, at sila ay hindi pa rin matagpuan. Natukoy ni Zhang Ju na inilalarawan ni Rita si Daryl. Paano niya makakalimutan ang mga tingin ni Daryl nang gaganapin niya ang isang matinding pagkamuhi at hinaing sa kanya? Daryl, Daryl, nakatitig si Zhang Ju sa pintuan ng isang malungkot at napakalamig na ngisi habang bamulong siya sa sarili, kaya paano kung nakapagbalikan ka mula sa wild deserted secret region? Mamatay na karne ka pa rin kung makilala mo ako. Samantala bumalik si Daryl sa bulwagan at nakita niya si Lillian na walang pasensya. Bakit ang tagal mo nang makita ni Lillian si Daryl na naglakad palabas, siya ay nagngisi? Ano ang pinag-usapan ninyong dalawa, tanong niya? Ito ay wala, simpleng chit-chat lang namin, nakangiting sagot ni Daryl. Lillian ay naging mas galit na galit kapag Daryl tumanggi na sabihin sa kanya ang anumang, ungol niya, what a lecture. Tiyak na nanatili ka dahil napakaganda niya. Natawa si Daryl sa kanyang puso. Malambing ang boses ni Lillian, ngunit malinaw na naririnig pa rin siya ni Daryl. Lillian ay kamanghamanghang. Sinabi niya na hindi siya naiinggit, ngunit pinahahalagahan niya ito. Naisip ito ni Daryl, at nagpa siyang sabihin kay Lillian ang tungkol sa panukala ni Rita. Huwag kailanman magtiwala sa babaeng iyon, likas na sinabi ni Lillian. Tumango si Daryl. Alam ko, binigyan ko lang siya ng isang sumpa na tugon. Umalis ang dalawa sa sentro ng pangangalakal, nag-usap sila habang naglalakad. Darren, nang makalabas na sila, tinanong ni Lillian, sino ka, saan mo nakuha ang 2 panloob na core ng Martial Emperor? Nag-usisa si Lillian, at nasa isip niya ang katanungang iyon sa lahat ng sandali, at naramdaman niyang mahirap ang hindi pagtatanong nito. Ngumiti si Daryl at tumingin sa kanya. Ako ay mula sa siyam na kontinente. Wala akong background. Hindi ako sikat. Nakuha ko ang 2 panloob na mga core nang una akong pumasok sa wild deserted secret region. Sa oras na iyon, pinatay ng isang walang kapantay na master ang mga enchanted na hayop at umalis pagkatapos nito. Napalad ako. Naisip ni Daryl na si Lillian ay simpleng pag-iisip, at mas mabuti kung hindi niya isiwalat sa kanya ang mga komplikadong bagay na iyon. Tumango si Lillian nang marinig iyon. Alam ko na imposible para sa kanya na patayin ang anumang Martial Emperor na enchanted na mga hayop sa kanyang antas ng lakas. Bago nila ito nalalaman, nakarating na ang dalawa sa inn na tinutuluyan ni Lillian. Aalis na ako, nakangiting sabi ni Daryl. Kung wala ako bilang isang gabay, mas mabuti na hindi ka na ulit pumunta sa wild deserted secret region. Ingat! Pagkatapos nito, naglakad si Daryl patungo sa labas ng Blackwater Town. Nag-aatubili si Lillian na pakawalan si Daryl, ngunit hindi rin niya ito pinigilan. Kabanata 2476. Huli at madilim na. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Daryl mula sa Blackwater Town hanggang sa gilid ng kagubatan ilang kilometro ang layo. Pinag-iisipan niya kung dapat niyang pakawalan si Rocky. Walang ideya si Daryl kung ano ang nangyari sa kontinente pagkatapos ng pag-absent sa loob ng 3 taon, ngunit si Rocky ay may mga pakpak at mabilis na lumipad, kaya't hindi niya kinakailangang ubusin ang lahat ng kanyang panloob na enerhiya upang lumipad. Tumigil ka! Bigla, isang malakas na sigaw ang nagmula sa likuran niya, at isang dosenang tao ang lumitaw sa paligid ni Daryl at pinalibutan siya. Ang pinuno ay bihis na bihis. Siya ay nagpakita ng masama, at ang kanyang galit ay nakita sa kanyang mga mata. Adnoid ito, isang dosenang kalalakihan sa likuran niya ang kanyang mga tagasunod. Ang kagitingan ni Daryl sa harap ni Lillian sa Yellow Sky Trading ay nagalit sa Adnoid. Sinamba ni Adnoid si Lillian, at hindi siya makatiis para sa ibang lalaki na maging mas mahusay kaysa sa kanyang sarili sa harap niya. Iniwan ni Adnoid ang sentro ng pangangalakal, at ipinadala niya ang kanyang mga lalaki na magbantay sa pintuan ng sentro ng pangangalakal, binantayan nila kung nasaan si Daryl.
Kasama ni Adnoid ang kanyang mga tauhan at sinundan si Daryl mula nang umalis siya sa sentro ng pangangalakal. Nakangisi si Adnoid habang tinitignan si Daryl ng walang kabuluhan. "Hillbilly, how dare you be disrespectful to me sa trading center? Binalaan kita na hindi kita bibitawan ng madali. Pumunta sa impyerno." Hindi nagtagal pagkatapos niyang sabihin iyon, mahigpit na hinawakan ng mga tagasunod ni Adnoid ang kanilang mahabang sabers habang papasok sila patungong Daryl. Tumawa si Adnoid. Mahigit sa 100 ang mahahabang saber ang nakilala noong gabing iyon. Nag-flash sila sa ilalim ng malamig na ilaw ng gabi habang sila ay nagbabalot sa paligid ng Daryl. Napatawa si Daryl, hindi napigilan ng sitwasyon. Mabilis siyang lumipat sa gilid, sa isang iglap, lahat ng mahahabang sabers ay nakaligtaan ng kanilang target, at pinindot nila ang hangin. Hindi nila hinawakan ang damit ni Daryl. Ano galit na galit si Adnoid. Hindi siya makapaniwala na ang lahat ng kanyang mga tagasunod ay mamimiss si Daryl. Nakakahiya naman. Adnoid, hindi ko talaga alam kung masyado kang kampante o kung wala kang utak. Nagpakita na ako ng awa sa trading center. Bakit ka pa rin pumupunta dito na naghahanap ng kamatayan? Ninisyon ni Daryl si Adnoid at malamig na nagsalita. Ang pinakamakapangyarihang alagad ni Adnoid ay walang iba kundi isang Martial Emperor. Ang mukha ni Adnoid ay namula ng isang malalim na pula nang marinig niya ang pangungusap. "Atakihin mo siya sama-sama, sirain siya marahas," na sabi niya habang nakaturo kay Daryl. Sa order, 100 kalalakihan ang mahigpit na sinakop ang mahaba nilang saber at sumugod ulit muli. Bang! Bang! Tumayo si Daryl sa pwesto. Parang hindi naman talaga siya tatakbo. Inilibot niya ang kanyang katawan upang paluwagin ang mga paa at kamay habang binabagsak niya ang 12 lalaki ng madali sa ilang mga sipa at suntok lamang. Ang mga taong iyon ay namimilipit at umuungol sa lupa sa pagdurusa. "Anong bully? Damn it!" Malinaw na nagsalita si Daryl at, sa mabilis na paglipat, mabilis siyang dumating sa harap ng Adnoid. Sinampal ni Daryl si Adnoid ng walang babala. Si Adnoid ay nahuli. Ang smack ay nagpadala sa kanya ng paglipad ng halos 12 ng mga paa ang layo, kung saan siya ay nahulog sa lupa. Pumalakpak si Daryl at humakbang palapit kay Adnoid. "Ang pangalan mo ay Adnoid," tama malamig na tanong niya. "Huwag mo akong kuskusin sa maling paraan kung nais mong mabuhay. Kung hindi man, hindi ako magiging maawain sa susunod." Si Daryl ay naging maawain, talaga. Kung hindi man, si Adnoid at ang kanyang mga tagasunod ay maaaring namatay. Palaging malupit si Daryl sa mga taong tulad ng Adnoid, ngunit hindi niya nais na mapataob si Lillian, na labis nakasangkot sa Blackwater Town. Sa makatuwid, hindi siya gumawa ng anumang aksyon laban sa kasuklam-suklam na Adnoid. "Ikaw okay? Don't be a stuck-up jerk," sagot ni Adnoid sa pagitan ng mga ngiting ngipin, tinatakpan ang kalahati ng kanyang mukha habang nakatingin kay Daryl. "Maghintay tayo at tingnan natin." Gumawa siya ng isang walang awa, ngunit siya ay sobrang nabulabog sa loob. "Oh, Martial Emperor ako," ngunit hindi ko rin maiwasan ang sampal niya. Nakakainis. Mabilis na bumangon si Adnoid at naglakad palayo. Tinakpan niya ang mukha niya sa inis. Isang maloko, biro ni Daryl. Kabanata 2477. Tinapik ni Daryl ang alikabok sa kanyang damit, at handa siyang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. "Boss!" Biglang, isang alon ng isang nakakatakot na aura ang nagmula sa likuran ni Daryl, at pagkatapos ay isang mapanganib na aura ang bumalat sa kanya. Parang hindi dumadaloy ang nakapalibot na hangin. Nagulat si Daryl, at lalong-lalo na nang tumingin siya sa paligid niya. Isang lalaki na nakasuot ng itim na balabal na ganap na natapos ang kanyang panloob na enerhiya, at siya ay naglalayong isang atake sa palad sa likuran ni Daryl, kung saan ang kanyang puso, sa isang kagila-hilalas na bilis. Nakakakilabot ang lakas. Nagulat at nagalit si Daryl nang makita ang mukha ng kalaban. Zhangju. Nagulat si Daryl sa mabilis na welga ni Zhangju. Wala siyang oras upang maiwasan ito, kaya kinailangan niyang ipatawag ang kanyang panloob na lakas at salubungin ang pag-atake ng palad sa kanyang palad. Hindi inaasahan ni Daryl na makikilala niya si Zhangju doon. Ang lalong nagalit sa kanya, iyon ay, sa kabila ng panunumpa na debosyon kay Daryl, pinlano ni Zhangju ang sorpresang atake. Wala pa ring ideya si Daryl na si Zhangju ay naghimagsik 3 taon na ang nakalilipas. Bang!
Nagsalpukan ang dalawang atake sa palad. Naramdaman ni Daryl ang isang pagsalakay ng lakas na tumakbo sa kanya habang siya ay gumanti ng nagtatanggol sa pagmamadali. Napaungol siya at umatras ng 12 hakbang. Dumuyugo ang dugo sa paligid ng kanyang katawan, ngunit nagtagumpay siyang pigilan ang pag-atake gayunman. Ang lakas ni Zhang Ju ay tumaas ng kapansin-pansing sa 3 taon lamang. Halos hindi mailap ni Daryl ang atake sa palad sa kabila ng pagsisikap ng lahat ng kanyang panloob na enerhiya. Nang mapansin ni Zhang Ju ang eskarlata na pamumula sa mga pisngi ni Daryl, pinatalikod niya ang kanyang ulo at tawa ng tawa dahil alam niyang nasugatan niya si Daryl. Gusto talaga kita, Daryl. Kasabay nito, laking gulat niya na nagawa ni Daryl na iwasan ang kanyang palad sa atak, kaya karapat-dapat na korona si Daryl bilang bayani ng Siyam na mainland. Alam ni Zhang Ju na si Daryl ay maayos sa ibabaw, ngunit talagang napailing siya sa loob. Daryl, naghihintay ako para sa sandaling ito sa loob ng 3 taon, malamig na sinabi ni Zhang Ju habang binibigyan niya ng pataas at pababa si Daryl. Mag-click. Matapos niyang gawin ang pahayag, gumawa si Zhang Ju ng isang mahabang talam na may malamig na ningning sa kanyang palad. Iyon ay isang armas ng lila na kategoryang tila naglalaman ng isang labis na malamig na aura. Sa sandaling hilahin ito ni Zhang Ju mula sa sakuban, ang temperatura sa paligid ay bumagsak ng malaki. Sumimangot si Daryl, medyo nagpanik siya. Ang pag-atake ni Zhang Ju sa palad ay naabantay ako, at ang aking larangan ng enerhiya ay nagdusa ng ilang pinsala. Ngayon na ipinakita niya ang kanyang sandata, natatakot ako na mas mahihirapan akong pigilan ang kanyang atake. Pumunta sa impyerno, Daryl. Si Zhang Ju ay hindi nag-aksaya ng anumang oras. Siya ay umungal at itinulak ang kanyang tibak sa kalangitan, nagsama ang mga espiritu ng langit at ng lupa. Pagkatapos Zhang Ju swang ang kanyang tibak sa paligid mabangis, ilalabas ang isang flash ng ilaw ng tibak na torre sa mundo at pagbaril kay Daryl. Yin Yang Sword. Ramdam ni Daryl na ang paligid ng hangin ay nag-stagnant nang umungal si Zhang Ju. Tinawag niya ang kanyang panloob na enerhiya nang mabilis at inilagay ang langit na halberd ng pahiga sa harap niya bago niya ito maisip. Bang! Nagpakawala si Daryl ng isang muffled grunt habang ang ilaw ng espada ay bumagsak laban sa heavenly halberd, na nagpapadala sa kanya ng lumilipad na mga 12 ng metro ang layo bago bumagsak ng malakas sa lupa na may malakas na pag-urog. Si Daryl ay nagdusa na ng matinding pagkabigla mula sa paglaban sa atake sa palad ni Zhang Ju. Hindi niya kayang labanan ang walang kapantay na diskarteng espada ni Zhang Ju nang siya ay nasugatan na. Umungal, hindi na nag-atubili si Daryl. Pinakawalan niya si Rocky, at, sa isang dagandong, si Rocky ay lumitaw sa kalangitan. Agad siyang tumalon sa likuran ni Rocky. Kasabay nito, mahigpit na hinawakan ni Daryl ang heavenly halberd habang ang mabangis na panloob na enerhiya ay sumabog mula sa kanya, pinilit nitong umatras si Zhang Ju. Whoosh! Sinamantala ni Daryl ang sandali at na-control ang Rocky, nag-zoom sila sa malayo at nawala sa kadiliman sa isang iglap ng isang mata. Kabanata 2478. Sinampal ni Zhang Ju ang kanyang palad sa puno sa tabi niya, sinira ito sa 2 hiwa, habang pinapanood niya ang pagtakas ni Daryl. Napakapangit ng mukha niya. Itinatag ni Zhang Ju ang Yellow Sky Trading nang hindi nagpapakilala 3 taon na ang nakakaraan. Hindi niya matukoy kung buhay si Daryl o hindi. Alam niya na habang buhay si Daryl, hindi niya maaaring mangibabaw ang siyam na mga kontinente. Sa araw na iyon, sa wakas ay nalaman niya na si Daryl ay hindi patay, at nagkaroon siya ng napakahusay na pagkakataon sa pagpatay, ngunit nabigo siya ng malungkot. Kahit saan ka tumakas, kahit na sa mga dulo ng mundo, mahahanap kita at papatayin, malamig na ungol ni Zhang Ju. Pinatnubayan niya ang kanyang panloob na lakas at direktang hinabol si Daryl sa direksyon na kanyang tinakbo. Samantala si Daryl ay nakaupo sa ibabaw ng Rocky habang ang dalawa ay naglalakad sa mga bundok sa bilis ng bilis. Dumating si Daryl sa isang gubat matapos niyang matiyak na hindi na siya maabyutan ni Zhang Ju. Mayroong isang maliit na desyerto na templo sa kagubatan. Napagpasyahan ni Daryl na panatilihing kasama si Rocky habang nakaupo siya sa wasak na templo upang magnilay at magpahinga. Si Zhang Ju ay isang banta. Ang mga ugat sa puso ni Daryl ay halos napinsala bilang isang resulta ng atake sa palad. Dumaan ang kalahating oras sa isang iglap. Halos gumaling si Daryl mula sa kanyang mga pinsala.
Napagpasyahan niyang tumigil sa templo para sa gabi dahil gabi na. Nakahanap si Daryl ng ilang hay at inilapag ito sa highihiga na sana siya sa pansamantalang kama. Naging sanay si Daryl sa mabagsik na kapaligiran matapos ang paggastos ng huling 3 taon sa Valley of Death. Peter Patter gayunpaman, kaagad na humiga siya. Narinig niya ang mga yabag mula sa labas, nahulaan niya ang 2 tao. Mabilis na naupo si Daryl, inangat niya ang ulo at tumingin sa labas. Di nagtagal, nakita niya ang 2 figure na tumakbo sa bakuran na malungkot. Sila ay isang nasa edad na lalaki at isang babae. Maayos ang pananamit ng nasa katanghaliang lalaki na may mga branded na suit at leather na sapatos, ngunit mapatla ang kanyang mukha. Mayroong saksak sa kanyang balikat at maraming iba pang mga saksak sa kanyang likuran. Patuloy na bumulwak ang dugo mula sa mga pinsala. Ang batang babae ay nasa edad 18 hanggang 19 na taong gulang. Nakasuot siya ng isang lila na damit, at mayroon siyang magagandang tampok. Ang kanyang mukha ay may pagkakahawig sa lalaking nasa edad na. Siya ay may isang payat at matatag na figure, ang uri na maakit ang mga tao. Ang nasa katanghaliang lalaki ay si Jeffrey Wise, isang mayamang negosyante sa Yellow Sea Continent. Ang batang babae ay ang kanyang anak na si Clara Wise. 2 araw na ang nakakalipas, bumili si Jeffrey ng isang sinaunang artifact sa isang mabibigat na presyo. Bilang isang resulta, hinabol siya ng isang mahiwagang samahan. Sumandal si Jeffrey kay Clara para sa suporta habang naglalakad sila papunta sa templo. Ang maganda niyang mukha ay mukhang galit at gulat. Napansin ni Daryl na pareho silang magsasaka, ngunit ang kanilang lakas ay hindi mahalaga. Ang nasa katanghaliang lalaki ay isang martial saint, at ang batang babae ay kamakailan lamang nasira upang maging isang martial marquis. Ano parehong natigilan ng mag-ama nang makita si Daryl sa templo. Kapatid na beggar, mangyaring ilayo ang aking ama. Bibigyan kita ng $1,000,000 mula sa Siyam na kontinente. Mabilis na sinabi ni Clara, puno ng inaasahan ang mga mata. Ang pera ng Siyam na kontinent ay isang pera na inisyo noong 1 taon. Mas maaga, kahit na ang mga lupain ay sumali sa Siyam na mga kontinente at maaari, silang maglakbay sa lahat ng mga kontinente ng madali, ang mga tao ay gumagamit pa rin ng kanilang sariling mga pera. Ang Siyam na kontinente ay naging mas nagkakaisa matapos silang makaligtas sa laban sa tribo ng Raksasa. Ang mga kontinente ay magkasamang naglunsad ng pera ng Siyam na mga kontinente upang paunlarin ang bawat isa ng mas mahusay. Nabenta ni Daryl ang 2 panloob na mga core sa Blackwater Town sa loob ng maraming milyon. Natanggap niya ang pera ng Siyam na kontinente para sa pagbabayad. Humarap si Clara kay Jeffrey nang hindi hinihintay ang tugon ni Daryl at sinabing, dapat kang umalis, pare. Tatayo ako at pipigilan ang mga halt na iyon na sundan ka. Hindi. Mahigpit na umiling si Jeffrey. Namamatay na ako, dapat kang magpatuloy. Umiling si Clara at umiiyak. Nagulat si Daryl sa eksena. Ang batang babae ay lubos na nakatuon sa kanyang ama. Balisa si Clara nang hindi siya nakakuha ng tugon mula kay Daryl. Brother beggar, pakiusap, ilayo mo ang aking ama ng mabilis. Bumantong hininga si Daryl. Nais niyang sabihin kay Clara na ang kanyang ama ay namamatay. Ngunit hindi niya alam kung paano ito sasabihin. Alam ni Daryl na ang puso ni Jeffrey ay natusok, at nakaligtas siya ng pulos sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang matatag na pagtitiyaga. Gayunpaman, ang katawan ay gawa sa laman at dugo. Gaano man kalakas ang resolusyon ng isang tao, mamamatay siya pagdating ng oras. Peter Patter, Kabanata 2479. Naisip ni Daryl kung paano niya maaaliw ang nababagabag na mag-ama nang marinig nila ang isang serye ng mga yabag. Sa isang iglap lang ng mata, 100 kalalakihan ang sumugod sa nasirang templo. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak na isang sable sa kanilang mga kamay. Ang pangkat ng mga tao ay nagpalabas ng isang nakakatakot na aura, at sila ay walang alinlangan na walang awa na mga mamamatay tao. Sila ay medyo malakas din. Ang kanilang lakas ay, sa pinakamaliit, antas ng 3 martial saint. Nang makarating sila at hinarap si Jeffrey at ang kanyang anak na babae, tumingin sa kanila ang pinuno na may nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha. Gusto mo pa bang tumakbo, duda kung magagawa mo ito? Nako, oras na ng pagbibigay mo sa amin ng gusto namin. Kung hindi man, pareho kayong papatayin at gagawin ng karne dito.
Pagkatapos ay tumawa siya habang binibilang ang malambing na tingin kay Clara. Napaka-gorgeous ng anak mo. Masisiyahan tayo sa kanya bago siya makuha. Namutla ang maselang mukha ni Clara nang marinig ang pahayag. Umikot ang katawan niya na nanggulo. Walang hiya jerk na guluhan din si Jeffrey. Sigaw niya, binili ko ang mga item na ito gamit ang aking pera. Bakit ko ibibigay ang mga ito sa iyo? Walang tigil na pagtatalo ni Jeffrey, at bigla kayong pumasok sa aking bahay upang patayin ako. Kahit na ibigay ko sa iyo ang mga bagay na ito, papatayin mo pa rin ako. Oh, aking kabutihan. Mahaba ang mukha ng pinuno matapos marinig niya si Jeffrey. Pagkatapos, ngumisi siya at sinabi, kung sakali, maaari mong iulat ang iyong sarili sa impyerno ngayon. Pagkatapos, pinangunahan niya ang kanyang mga tagasunod at lumapit kay Jeffrey ng paunahin. Desperado na si Jeffrey, sinabi niya kay Clara, pumunta ka, mabilis. Hahawakan ko sila, kaya mabilis kang umalis. Hindi. Umiling si Clara sa kawalan ng pag-asa habang walang tigil ang pag-agos ng luha sa pisngi. Maingat na tumayo si Daryl at humakbang sa harap ng mag-ama. Sinabi niya sa pangkat ng mga mamamatay tao, kayong mga taong walang batas ay gumagawa ng pagpatay at pagnanakaw. Ano nakasimangot ang mga mamamatay tao sa paningin ni Daryl? Sa sumunod na segundo, malamig na sinabi ng pinuno, saan ka galing? Pulubi kung ayaw mong mamatay, lumayo ka rito kaagad. Gaano katapang ang isang pulubi na nakasuot ng itago ng hayop na napaka-nosy. Nagpapasalamat si Jeffrey kay Daryl. Sinabi niya, kaibigan ko, ang mga taong iyon ay hindi dapat maliitin. Salamat sa pagtulong upang makatulong, ngunit dapat kang mabilis na pumunta. Inisip ni Jeffrey na ang taong nasa harapan niya ay palpak, at ang kanyang lakas ay hindi talaga kahanga-hanga, kaya ayaw niyang masaktan si Daryl. Tumawa si Daryl at sumenyas kay Jeffrey na huwag ng balisa. Tiningnan niya ang dosenang mga mamamatay tao sa harap niya at sinabi, iwanan ang lahat ng iyong pera dito bilang kabayaran para sa mag-ama. Pagkatapos, ang bawat isa sa iyo ay maaaring mabali ang isa sa iyong mga braso bago ka mawala. Ano-ano ang sinabi ng pulubi? Nagkatinginan ang mga mamamatay tao. Hindi sila makapaniwala sa tainga. Paano naglakas loob ang isang pulubi na magsalita ng mayabang? Sino ang nagbigay sa kanya ng kumpiyansa? Nagalit ang pinuno at sumigaw, nababaliw ka na ba ang yabang-yabang? Halika, mga kapatid, patayin natin siya. Ang pinuno ang unang nagsingil sa Daryl, at ang iba pang mga mamamatay tao ay mabilis na sumunod. Walang magawa si Daryl, dahil gusto mong mamatay, kung gayon hindi mo ako masisisi. Pinatnubayan ni Daryl ang kanyang panloob na lakas habang siya ay sumugod. Mag-ingat, bulalas ni Clara. Nanginginig siya, at natigilan siya. Nakita niya si Daryl na naglabas ng isang malakas na aura, at nabalot nito ang mga mamamatay tao. Arg! Kasabay ng malalakas na hiyawan, ang mga mamamatay tao ay walang oras upang makapagreaksyon bago sila mahulog sa lupa. Walang pakialam na umiling si Daryl. Hindi niya kailangang gamitin ang Heavenly Halberd sa ilang mga walang kakayahang mamamatay tao. Kabanata 2500. His. Parehas na hingal sina Jeffrey at Clara. Hindi ba siya pulubi? Bakit ang kakilakilabot ng kanyang lakas? Kumalabog ng hina ang mga binti ni Jeffrey, at nahulog siya sa lupa. Mapatla ang kanyang mukha, halatang hindi na nito mahawakan. Pare, mapait na sigaw ni Clara at nagmadali upang tulungan ang kanyang ama. Sa parehong oras, hindi niya nakalimutan na makiusap kay Daryl. Bayani, pakiusap, iligtas mo ang aking ama. Mangyaring, naglakad si Daryl at sinuri ang mga pinsala at vitals ni Jeffrey. Glum ang ekspresyon niya. Umiling siya at sinabing, paumanhin, wala akong magawa para sa kanya. Tama si Daryl na ang ugat ng puso ni Jeffrey ay natusok, at nawalan siya ng sobrang dugo. Kahit na ang mga Diyos, at kahit ang banal na magsasaka, ay walang lakas upang iligtas si Jeffrey. Naalala ni Daryl na ang puso lamang ng karagatan ang makakaligtas sa tao kapag nawasak ang ugat ng puso ng isang tao. Gayunpaman, iisa lamang ang Heart of the Ocean sa buong mundo. 10 taon na ang nakakalipas, nang butas ang ugat ng puso ni Dax, ginamit nila ang nag-iisang Heart of the Ocean. Si Clara ay nadapa sa lupa dahil sa kawalan ng pag-asa. Pinilit ni Jeffrey ang isang mahinang ngiti at sinabi kay Clara, mahal kong anak, huwag kang malungkot.
Mas maganda ang pakiramdam ko ngayon na alam kong maayos ka, at makakapunta ako sa kapayapaan. Pare, huwag mong sabihin yan. Kailangan kong maghanap ng paraan upang mailigtas ka. Jeffrey pawagayway ang kanyang kamay at ngumiti affectionately sa Clara. Huwag kang magmatigas. Ako ng kamalayan ng aking mga pinsala. Habang nagsasalita siya, kumuha siya ng isang malambot na tela at inabot kay Daryl. Sir, nailigtas mo ang buhay ng aking anak na babae, ngunit hindi ko mabayaran ang iyong kabaitan. Ito ay ang kayamanan ng mga assassins pinaghahanap sa pag-agaw sa akin. Ibibigay ko ito sa iyo ngayon. Ang mahinang mukha ni Jeffrey ay nabalot ng damdamin. Ito ay totoo na ang mga mayaman at mahuhusay maaaring ma-target sa pamamagitan ng may puot sentiments. Mahal kong anak na babae, dapat kang manatiling mababa sa hinaharap at huwag magdulot ng anumang kaguluhan tulad ng ginawa ko. Matapos niyang sabihin ang huling pangungusap, lumingon si Jeffrey at hininga. Ama Clara ay nadurog ang puso. Humiga siya sa tabi ng kanyang ama at humikbi nang hindi mapigilan, halos himatayan siya sa kalungkutan. Bumantong hininga si Daryl. Nang binalot niya ang tela ng tela, nagulat siya. Napansin niyang may kakaibang mukhang bato sa loob ng tela. Ito ay buhay na buhay at naglabas ng isang aura. Ito ay isang langit na nag-aayos ng bato, at ang hugis at sukat ay akma lamang upang buksan ang ikalimang palapag ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Ngumisi si Daryl. Siya ay napakanasasabik kapag siya natuklasan ng bato. Hindi niya inaasahan na makahanap ng pinakahuling piraso ng langit na nag-aayos ng bato sa ganitong paraan. Makalipas ang ilang segundo, sumimangot si Daryl. Jackie Yale ay snatched ang 7 Treasures Exquisite Pagoda mula sa kanya 3 taon na ang nakakaraan. Nang siya ay bumalik mula sa lambak ng kamatayan, determinado siyang bawiin ang pagoda. Lumapit si Daryl sa mga katawan ng mga mamamatay tao at sinuri ito. Wala siyang natuklasan na kapakipakinabang. Ang mga organisadong mamamatay ay lubos na mahusay sa pagtatago ng kanilang pagkakakilanlan. Tumigil na rin sa pag-iyak si Clara. Naglakad si Daryl papunta sa kanya at tinulungan siyang mailibing si Jeffrey. Pagkatapos sila ay buried Jeffrey, Clara bowed sa lapida. Pagkatapos nito, lumingon siya kay Daryl at sinabi, "Salamat. Ito ang aking business card. Kung mayroon kang anumang mga pangangailangan sa hinaharap, mangyaring makipag-ugnay sa akin. Susubukan ko ang aking makakaya upang matulungan ka." Nagpapasalamat si Clara kay Daryl, kahit na hindi nagawang isave ni Daryl ang buhay ng kanyang ama. Daryl ay nakasave sa kanya, at siya ay tandaan na ang biyaya ng buhay. Kinuha ni Daryl ang card ng negosyo at tiningnan ito ang Wise Cloud Group President. Hindi inaasahan, ang batang babae ay ang pangulo ng Wise Cloud Group. Daryl inihiwalay ang kanyang mga business card, at siya ay tungkol sa umalis. "Sir, maaari ba kong malaman ang iyong pangalan?" Clara nagtanong. Huminto si Daryl at nag-isipan sandali. Darren, Kabanata 2501. Sa pangangatuwiran ni Daryl, mas makabubuting huwag isiwalat ang kanyang totoong pagkatao sa isinusuot. Mahabang hakbang si Daryl palabas ng pinto. Nilayo niyang magpalipas ng isang gabi sa templo, ngunit ang pangyayari ay gamulo sa kanya, at nawala ang kanyang pagnanasa na matulog, kaya't pinili niyang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Makalipas ang ilang oras, nakarating si Daryl sa Cloudbrook City sa Yellow Sea Continent. Nakatayo si Daryl sa kalye habang pinagmamasdan niya ang mga matataas na gusali na nasa harapan niya ng emosyonal. Matapos ang 3 taon, sa wakas ay nakakita siya ng isang makabagong lungsod. Nagkaroon siya ng impresyon na lumipas ang oras sa isang lumabo. Nagulat si Daryl nang malaman na ang Yellow Sea Continent, na dating isang lungsod sa mga unang yugto ng pag-unlad na panteknolohiya, ay nakamit ang makabuluhang pag-unlad sa loob lamang ng 3 taon. Napakabilis nitong umunlad na ang agham at teknolohiya ay matatagpuan saan man. Saan nagmula ang idong iyon may mga nagsusuot ng mga balat ng hayop ngayon ang mga dumaan ay tinuro si Daryl habang tumatawa sila. Ang sangkap ni Daryl ay nakakaakit sa gitna ng Cloudbrook City. Walang pag-aalala si Daryl sa mga pangungutya, ngunit naramdaman niya na wala sa lugar ang kanyang aparador, kaya nagtungo siya sa isang shopping center at bumili ng mga damit. Ano natuklasan ni Daryl ang isang problema pagkatapos gumala ng kaunti. Napansin niya na ang mga lansangan at mga kalsada ay natatakpan ng mga poster ng pangangalap para sa isang grupo ng paglilinang.
Nais mo bang maging isang piling tao sumali sa amin at gawin ang iyong mga ideya ng isang katotohanan? Sa ilalim ng ad ng recruiting ay isang samahan sa paglilinang na tinatawag na Endless Sky Organization, na sinundan ng logo ng samahan, isang dilaw na bandila ng dragon. Walang katapusang sky sumimangot si Daryl. May isang bagong puwersa bang bumangon makalipas ang 3 taon lamang. Halika, ito ang ilang mga table tasks na inaalok ng sekta. Hindi ka mawawala ng pera kung bumili ka ng isang pakete. Nang dumating si Daryl sa intersection sa unahan, nakita niya na ang isang malaking booth ay itinayo. Mayroong maraming mga tao na nagbebenta ng mga table tasks sa mga dumadaan. Ang mga taong iyon ay nakasuot ng uniforme. Ang namumuno ay nagtamo ng malaking kapangyarihan at nagsiwalat na isang antas ng 5 martial saint. Natuwa si Daryl nang makita ang kanilang mga logo. Ito ay mga tao mula sa Eternal Life Palace Sect. Tumawa siya. Mabilis na naglakad si Daryl. Hindi niya inaasahan na makakasalubong niya doon ang mga tauhan ni Chester at pagkatapos. Gayunpaman, bilang mga miyembro ng Eternal Life Palace Sect, tila nilabag nila ang patakaran ng sekta, hindi sila dapat magbenta ng mga table tasks upang kumita ng pera. Sumimangot si Daryl nang lumapit siya. Nakita niya ang maraming mga bote sa stall, at puno ang mga ito ng lahat ng mga uri ng mga gamot na panggamot upang mapagaling at mapabuti ang lakas. Nakasisilaw na makita ang marami sa kanila, ngunit ang karamihan sa kanila ay walang epekto. Kahit na, marami pa ring mga tao sa paligid ng stall. Ang negosyo ay umuusbong. Walang paniwala si Daryl na walang hidwaan o away sa pagitan ng mga piling tao sa komunidad sa nakaraang 3 taon. Kasabay ng unti-unting pag-unlad na pang-ekonomiya ng Siyam na mainland, maraming mga sekta ang isinasaalang-alang ang iba't ibang mga paraan upang madagdagan ang kita habang nililinang ang kanilang mga sarili. Kung tutuusin, kapag umunlad ang lakas, umunlad din ang buhay ng isang tao. Gayunpaman, maraming mga sekta din ang nanatiling tapat sa kanilang mga prinsipyo, tulad ng Elysium Gate Sekta, ang Flower Mountain, ang Eternal Life Palace Sect, ang Shaolin Sect, at iba pa. Ang mga disipulo ng Eternal Life Palace Sect ay dapat na magkaroon ng isang stall na matalino upang kumita ng pera na lumalabag sa mga patakaran ni Chester. Ang pinuno ay pinuno ng sangay ng Cloudbrook City, si Edward Banks. Halika, lahat, halika't tingnan. Hawak ni Edwin ang isang bote ng mga nakakagamot na gamot sa mga tao sa paligid niya. Tingnan ito, lahat. Kilala ito bilang spiritual healing pill, at ito ay nagpapagaling ng banal na gamot. Kahit na ang putol na braso ay mapapagaling. Ang bawat isa sa mga tabletang ito ay nagkakahalaga lamang ng 10,000 pera. Mas mura ito matapos nilang marinig ang paliwanag, maraming tao ang nagbayad upang mabili ito. Sa isang iglap lang ay nagbenta si Edwin ng maraming bote, at tuwang-tuwa siya. Hindi na nakatiis si Daryl. Naglakad siya pasulong at malamig na sinabi kay Edwin, "Ikaw ba ang lokal na hallmaster ng Eternal Life Palace Sect? Hindi ka ba nababahala, bilang matataas na tauhan, na maaaring matuklasan ng iyong hallmaster na nagbebenta ka ng mga nag-expire na table tasks? Napagtanto mo bang parurusahan ka?" Kabanata 2502. Ano? Bumagsak ang mukha ni Edwin, nakatingin ang tingin kay Daryl. Sa sumunod na segundo, malamig na nagtanong si Edwin, "Sino ka? Pulubi, saan ka nagmula? Anong kalokohan? Sino ang nagsabi sa iyo na ang mga table tasks na ito ay hindi na gumagana?" Patuloy na kumurap ang mga mata ni Edwin nang sinabi niya iyon, ngunit parang may tiwala siya. Tama si Daryl. Karamihan sa mga gamot na gamot, maraming mga sekta ng paglilinang ang nakipagsapalaran sa negosyo at nagbigay ng mabuting pakinabang sa kanilang mga alagad. Gayunpaman, ang ilang mga sekta ng paglilinang, tulad ng Eternal Life Palace Sect at ang Elysium Gate Sect, ay nagpapanatili ng kanilang orihinal na hangarin at iginiit ang prinsipyo ng paglilinang at pag-aalis ng mga kasamaan. Labis na hindi nasisiyahan si Edwin sa desisyon na iyon. Sa makatuwid, nagtayo si Edwin ng isang booth ng negosyo sa likuran ni Chester at sinubukang kumita ng pera sa kanyang mga alagad. Biglang, ang iba pang mga disipulo ng Eternal Life Palace Sect na nasa paligid nila ay tinuro din si Daryl at sumigaw. Ano ba ang sinabi niya? Saan nagmula ang burol? Paano siya naglalakas loob na magtanong tungkol sa mga gawain ng aming Eternal Life Palace Sekta? Lumabas ka ng mabilis dito.
Huwag mong sisihin kami dahil sa pagiging impal namin sa iyo kung patuloy kang dumidikit. Umiling ang mga dumaan nang makita ang pangyayari at wala sa kanila ang nakiramay kay Daryl. Si Daryl ay nakasuot ng balat ng hayop, kaya inakala nilang siya ay isang pulubi. Wala silang ideya kung saan nanggaling si Daryl. Ipinagpalagay nila na si Daryl ay naglalaro ng apoy upang makapasok sa Eternal Life Palace sect. Hoy! Tumayo si Edwin at tinuro si Daryl. Nasa magandang kalagayan ako ngayon, kaya't hindi ko seseryosohin ang sinabi mo, malamig niyang sinabi. Mawala ka, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko kung pipilitin mong magsalita ng kalokohan. Ang pagbebenta ng mga table tas sa iyong sarili ay lumabag sa mga patakaran ng Eternal Life Palace sect, at mas masahol pa, nagbebenta ka ng mga hindi na epektibo. Hindi ka nahihiya sa iyong mga pagkakamali, hindi pinansin ang aking payo, at binubuli ang mahina. Iyon ba ang itinuro sa iyo ng iyong sect master? Hindi umalis si Daryl. Sa halip, pinabulaanan niya ng malamig si Edwin. Si Daryl ay hindi maaabala ng sobra kung ito ay ibang mga sekta na gumawa ng masamang batas. Gayunpaman, ang Eternal Life Palace sekta ay naiiba, pinamamahalaan ito ng kanyang kapatid na si Chester. Ang natural na reaksyon ni Daryl ay upang ihinto ang nangyayari. Si Daryl ay hindi malakas, ngunit ang kanyang mga argumento ay tunog na matuwid at may katibayan. Agad na nagalit si Edwin. Pinandilatan niya si Daryl at inis na sumigaw, kinakahukay mo ang sarili mong libingan. Taliin ang haltak na iyon na hindi alam ang mas mahusay. Isang pulubi na naglakas loob na hamlin si Edwin ay simpleng sawang sa buhay. Peter Patter sa utos ni Edwin, maraming mga disipulo ang mabilis na lumakad pasulong at pinalibutan si Daryl. Mabilis na nagkalat ang mga dumaan, natatakot na maapektuhan sila ng salungatan. Si Daryl ay hindi gulat na gulat, binantayan niya ang lahat ng mga disipulo ng Eternal Life Palace na nasa paligid niya. Nagpakita pa siya ng isang mahinang ngiti. Ang sumunod na segundo, sinabi ni Daryl kay Edwin, gusto mo akong awayin, hihingi ka ng tawad. Iniunat ni Daryl ang kanyang kamay habang nagsasalita. Bigyan mo ako ng cellphone mo. Matapos ang 3 taon sa Valley of Death, wala na siya sa kanyang cellphone. Ano, natigilan si Edwin, at pagkatapos ay tumawa siya ng tawa. Gusto mo bang tumawag sa isang tao para sa mga pampulakas? Ay, sus, nakakatawa iyon. Wala ka ring cellphone, ngunit nais mong awayin ako ng iyong mga tao. Sino ang nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob? Mayroong sukat ng tawa sa paligid. Si Daryl ay may blankong ekspresyon sa mukha. Iningatan niya ang kanyang braso na nakaunat sa parehong posisyon. Sige, ibibigay ko sa iyo. Nagtataka ako kung sino ang tatawagan mo. Kinutya ito ni Edwin bago ihulog ang telepono kay Daryl. Kinuha ni Daryl ang cellphone at dinial ang number ni Chester.